Hello sa lahat ng mga viewers ko. For today's video guys, pag-uusapan naman natin bilang online seller kung paano nga ba ako nakaiwas sa mga scammer, sa mga peking, mga supplier na yan guys. Bilang online seller kasi guys, dapat maging strategic kayo. Dapat dapat maging maingat kayo guys sa pagpili ng mga legit na supplier na yan guys. Katulad ng ginawa ko noon. Kapag may gusto akong itinda na na mga products guys, naghahanap ako ng legit na supplier. Tapos pag may nahanap na ako supplier guys, ang ginagawa ko, ini-stock ko muna yung account nila, yung FB account nila, or kung may FB page sila, ini-stock ko muna. Tinitingnan ko kung may mga proof of transaction nga ba sila. Tapos kapag napatunayan ko na may may nakita akong proof of transaction, hindi pa nagtatapos doon ang aking guys. Pag i-stock sa kanila guys, sinisearch ko sila sa online kung talagang wala ba silang history ng yung naipost sila ng dahil sa pang-i-scam. Kapag wala naman guys, tsaka naman ako saka ako mag-isip na mag-order. Pero ang ginagawa ko guys, hindi ako pumapayag ng payment first. Ang ginagawa ko, kaliwaan guys. Ano nga ba ang kaliwaan? Ang kaliwaan ay tsaka ka lang magbabayad guys kapag ang courier o yung rider ay ando na sa location ni supplier guys, yung pipick upin na talaga yung products na in-order nyo kay supplier. Tapos pag nandoon na guys, na-confirm nyo na nandoon na, tsaka kayong mag-video call. Kailangan ipakita ni supplier na yung items, yung products na in-order nyo nandoon na, kasama si rider, pipick upin na. Pero guys, kailangan yung courier na yon, yung rider na yon, dapat kayo ang mag-book guys, kasi mas safe kasi kapag kayo ang mag-book, kasi nga kapag kayo ang nag-book guys, matitrace nyo kung nasaan na si rider, makikita nyo yung information ni rider guys doon sa application, kasi naka-indicate doon sa application kung pati yung contact number niya, makikita nyo doon sa sa application na yon. Kaya dapat talaga kayo ang mag-book para iwas scam na rin guys. So ngayon guys, kapag kapag okay na, pag ando na nga si mapipick upin na yung in-order nyo, pwede na kayong mag-send ng bayad nyo through GCash o kung ano man na yung gamit nyong guys, yung sa money transfer, kung ano man yung gamit nyo. Tsaka na kayo magbayad kasi sigurado na kayo guys na legit talaga yun guys, kasi may product ng pinakita. Tapos nandoon na si rider, pipick upin na, kaya sigurado na yon na hindi kayo mai-scam. Ganun lang guys, ganun yung ginawa kong strategy noon, kaya awa ng Panginoon guys. Sa loob ng 3 years na nag-online selling ako, hindi ako nabiktima ng mga scammer na yan guys, kasi nga naging maingat ako. Kaya dapat kayo din, mag-ingat kayo guys sa pagpili ng legit na supplier. Kasi marami akong nababasa guys sa mga groups, yung malakihang groups ng mga online seller na guys, yung na scam sila kasi nga pumayag sila ng payment first, tapos nung nakapagbayad na sila, bigla na lang silang binlock. Kaya ayokong mangyari sa inyo. Sana maiwasan niyo yung ganon, maging alerto kayo guys, kasi ang hirap na sa panahon ngayon, naglipana ng mga scammer. Mas mahirap naman sa kalagayan natin kung yung ating pinaghirapan, yung ating puhunan ay mapupunta sa wala at ang scammer lang ang makinabang, di ba? Kaya dapat talaga guys, maging wais kayo, maging maingat, maging alerto. Yun lang guys. Senior ko lang sa inyo guys kasi gusto kong makatulong sa inyo, gusto ko ring magbabala sa inyo kung ano yung nakita kong kaganapan, yung mga nalaman kong mga kaganapan sa pag-online selling. Gusto kong maging alerto kayo. Yun lang, sana nakatulong ako sa inyo, sana yung informasyon na binigay ko makatulong sa inyo guys kung kayo ay nagbabalak man sa pag-online selling. Yun lang, maraming salamat sa inyong panunood, at saka sana huwag niyong kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe sa aking YouTube channel, at saka huwag niyo na rin kalimutang pindutin yung bell button para ma-notify kayo every time na mag-upload ako ng panibagong video. Yun lang, maraming salamat muli. Bye-bye!